Luka Doncic viral ang circus shot laban kay Harden. Lakers pangalawa na sa Western Conference standings sa panalo ngayong araw. Steve Kerr ayaw pag-usapan ang finals, gusto munang siguraduhin ang playoffs. At Curry sinabing huling dunk na ang ginawa laban sa Sixers. Nitong araw, hinarap ni Luka Doncic at ng Los Angeles Lakers ang LA Clippers sa kanilang home court. Tinalo nila ang Clippers na may 6 na kalamangan lamang. Sa ikalawang kalahati ng laro, gumawa si Doncic ng isang mahirap na shot laban kay former MVP James Harden na agad naging viral sa social media. Maraming tao ang nagbigay ng reaksyon sa highlight na ito sa social media. Paano niya nagawa yon? Luka Doncic magic. Hindi talaga marunong dumepensa si Harden mula noon pa. Luka at LeBron ay parang cheat code. Makikita mo sa aura nila kung paano sila katatakutan ng mga teams pagdating ng playoffs. Good luck sa mga haharap sa kanila. Pinangunahan ni Luka Doncic ang team sa panalo, gumawa ng 29 points, 6 rebounds, 9 assists, and 2 steals while shooting 9 out of 17 from the field and 5/12 from the 3-point range in 36 minutes of playing time. Habang si LeBron naman ay nag-ambag ng 17 puntos at 9 na rebound. Sa panalong ito, umangat ang Lakers sa ikalawang pwesto sa Western Conference at kasalukuyang nasa 6 na sunod na panalo. May kahangahangang record din sila sa kanilang home court. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, tinalo ng Lakers ang Clippers sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 3 araw para makuha ang ika-16 nilang panalo sa huling 19 na laro. Sa panalong ito, nalagpasan nila ang Denver para sa number 2 spot sa Western Conference standings. Samantala, bumagsak ang Clippers sa ika-6 na pwesto sa Western Conference at natalo na ng 2 sunod na beses. Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay muling bumangon sa tulong ni Jimmy Butler sa kanilang team. Ang pagdating niya sa Dubs ay nagbigay sa kanila ng pangalawang star scorer na matagal na nilang kinakailangan. Ang kanyang kakayahan sa opensa, playmaking at depensa ay nagpagaan ng pasanin kay Stephen Curry at tanging 1 beses lang natalo ang team sa 8 larong nilaro niya para sa Bay Area. Kitang-kita rin ang epekto ng kanyang presensya kay Curry lalo na nang gumawa ito ng isang bihirang slam dunk sa kanilang huling laban kontra Philadelphia Sixers. Gayunpaman, naging malinaw rin kung gaano kahalaga si Butler sa tagumpay ng Warriors. Isang kulang sa taon na Sixers squad na maaaring magpatuloy nang wala si Joel Embiid sa susunod na 2 season ang nakatalo sa Warriors nang hindi nakapaglaro si Jimmy sa laban. Habang lalong lumilinaw ang halaga ni Butler sa Golden State, humarap si Steve Kerr sa mga tanong pagkatapos ng laro tungkol sa tsansa ng team sa playoffs, lalo na habang papalapit ang pagtatapos ng maalamat na career ni Steph Curry. Ang Warriors ay nagmukhang ang dati nilang sarili bago ang trade kay Butler nang hindi ito makalaro dahil sa back spasms. Kahanga-hanga ang naging laro ni Curry laban sa Philly na nagtala ng 29 points, 5 rebounds, 13 assists, and 1 steal on 55.6% shooting and 41.7% from deep. Gayunpaman, hindi nagawang tapatan ng iba pang players ng Warriors ang gutom na Philadelphia squad na humantong sa kanilang pagkatalo. Wala silang naging sagot sa depensa laban kay Quentin Grimes na nagtala ng career high na 44 na puntos. Mabilis na tinanong ng preso si Kerr kung may tsansa ba ang Dubs na manalo sa finals matapos ang kanilang mahinang laro. Agad namang binawasan ng multi-time NBA champion coach ang anumang matataas na inaasahan mula sa kanyang team. Sa tingin mo ba ay magiging sapat ang performance ng mga bench players ngayong taon para sa finals? Tanong ng isang reporter. Gusto muna naming makapasok sa playoffs. Playoffs, pinag-uusapan mo ang finals? Sagot ni Kerr bago sandaling tumigil. Gusto lang naming makapasok sa playoffs? Wag muna nating pag-usapan ang finals? Malinaw na kailangan ng Warriors ang tulong ni Butler kung nais nilang makagawa ng isang makabuluhang postseason run. Bagamat hindi siya mawawala ng matagal dahil sa kanyang back spasms, kailangang tugunan ng Dubs ang mga kahinaan sa kanilang roster sa pamamagitan ng tamang diskarte kung nais nilang magkaroon ng tsansa sa Larry O'Brien Trophy. Sa huling balita, ang dunk ni Stephen Curry noong linggo ay hindi kasing bihira ng pagdaan ng Halley's Comet. Ang naturang celestial event ay dumadaan sa Earth minsan lang bawat 76 na taon. Ngunit si Curry ay hindi pa nakakapag-dunk sa isang NBA game sa loob ng 6 na taon. Sa mundo ng basketball, maaaring ituring itong kasing pambihira.
Nangyari ang hindi pangkaraniwang sandali sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter kung saan ang Golden State Warriors ay natatalo sa Philadelphia Sixers. Mintis ang 3-pointer ni Tyrese Maxey at ang rebound ay napunta kay Guershon Yabusele. Ngunit naagaw ni Buddy Hield ang bola mula kay Yabusele at ipinasa ito pababa ng court patungo kay Curry na patakbo ng papunta sa basket. Isang dribble lang ang ginawa ni Curry bago siya lumipad papunta sa ring. Walang layup o finger roll sa pagkakataong ito, idinakdak niya ito gamit ang kanyang kanang kamay. Isang dunk! Tulad ng sinabi ng play-by-play broadcaster ng Warriors na si Bob Fitzgerald, kuhanan nyo ng litrato. Alam niyang napakadalang ng ganitong eksena mula kay Curry. Pero bilang isang profesional, agad niyang tinawag ang play sa halip na mawalan ng salita na kung tutuusin ay maiintindihan naman kung nangyari. Ang huling pagkakataong nag-dunk si Curry ay noong February 21, 2019 laban sa Sacramento Kings. Sa play na yon, tumakbo siya mula sa isang screen ni DeMarcus Cousins papunta sa baseline, tinanggap ang pasa mula kay Kevin Durant at idinakdak ito gamit ang dalawang kamay. Halos sumabog sa tuwa ang bench ng Warriors. Sa isang panayam pagkatapos ng laro, naalala mismo ni Curry ang huling beses na nag-dunk siya at eksaktong inilarawan ng play. Nang tanungin kung bakit niya napagdesisyon ng mag-dunk sa laban noong linggo, sinabi niyang maganda ang kanyang pakiramdam matapos ang buong season na may iniindang pananakit sa tuhod. Dagdag pa niya, malamang ay hindi na ito mauulit. Malamang ito na ang huli kong dunk, sinasabi ko na ngayon ito na ang huling makikita nyo, sabi ni Curry sa ulat ng The Athletic's Anthony Slater. Ibinahagi rin niya kung sino ang tinuro niya sa bench ng Warriors matapos ang dunk. Nakakatawa, ngayong umaga lang sa shoot-around, sinabi ni Assistant Coach Jerry Stackhouse na gusto niyang makakita ng dunk mula sa akin, kwento ni Curry. Hindi niya pa nasabi yon buong taon at ilang taon na rin mula nang huli kong marinig yon. Tapos nangyari ngayong araw, nakakatawa talaga. Isang random na komento lang kaninang umaga at ang katotohanang nangyari ito ay sobrang nakakatuwa. Nang tanungin muli kung iyon na ba talaga ang kanyang huling dunk, tumugon si Curry ng sigurado. Sa kabila ng nakakagulat na play ni Curry, natalo pa rin ang Warriors sa Sixers. Sa unang laro ng Philly matapos ipahinga si Joel Embiid para sa natitirang bahagi ng season, pumukol si Quentin Grimes ng 44 na puntos mula kasama ang 6 na 3-pointers. Nagdagdag si Kelly Oubre Jr. ng 20 puntos samantalang may 18 puntos si Yabusele at 17 puntos si Paul George. Ang panalong ito ay nagpahinto sa siyam na sunod na talo ng Philadelphia. Samantala, naglaro ang Warriors nang wala si Jimmy Butler na hindi nakapaglaro dahil sa back spasms. Nanguna si Curry sa Warriors na may 29 na puntos at 13 assists habang nag-ambag si Quinton Post ng 16 na puntos at 9 na rebounds. Ang pagkatalo ay nagpatigil sa kanilang 5-game winning streak at nagbaba sa kanila ng kalahating laro sa likod ng Los Angeles Clippers para sa ika-7 pwesto sa Western Conference standings. Ipagpapatuloy ng Warriors ang kanilang 5 laro na road trip sa Martes laban sa Charlotte Hornets habang tatanggapin naman ng Sixers ang Portland Trail Blazers sa kanilang susunod na laban. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?